Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes, tinago ko po ang asawa ko. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? May dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Lakas-lakas ang loob mong sabihin kay BP Sara na harapin yung kaso niya. Di ba? Harapin yung mga piatos-piatos na yan. Samantalang yung asawa mo, tinago mo. Ang tawag po dyan, ipokrito. Ipokrita. Di mo ba mga yan? Pag sa'yo, pwede mong gawin yung hindi mo isurrender, pero pag iba dapat sumurrender. Ganon yung nangyayari eh. Di dapat talaga ma-disbar ka. Tama lang po na ma-disbar ka. Tama yung sinabi ni Atty. Rowena. So, ang galit kasi nagagamit in calling out corruption in government. Oo. You have been very vocal. Ano ang hindi ginagawa ng gobyernong ito sa pananaw po ninyo in achieving justice, transparency, and holding the corrupt accountable? Kasi may kasalanan itong lahat, si BBM eh. Kung di ba naman siya magnanakaw, di rin magnanakaw yung mga palibot niya, lalo na yung first kasi niya, ginawa pa niya speaker. Saan ka makakita? With their history. Sinabi ko na sa kampanya doon kay Lenny nang nasa rally ako, di ba? Tapos, cronies na naman ang papatakbo ng ating ekonomiya. Oh, look at what happened. Even Professor Monson was my professor, said, I'm not optimistic that they can still reform because of the people around Bongbong. Oh, yeah, not coming from me, na political, she's an economist, di ba? Sabi ko naman sa show mo noon eh. You were the one who asked me and I answered, I wish the president will succeed because we're in the same boat. Bayan ko rin naman ito. Di ba? It was in your show. So wala siyang masasabi sa akin na I started, pag-start pa lang niya, inatake ko rin. Hindi. Kami ni Martin, when I was at the lunch of the party list, I was invited. Di pa kami noon, wala pang June 30 noon eh. Si Sandro, pumunta sa akin, yumuyo ko. Diba? Naka-picture yun eh. Galit na galit yung mga kakamping. Ba't ko daw sinhake hand si Sandro? Bakit? Sabi ko, may ketong ba yun? Patayan nyo ko siyang i-shake hands, ha? Masyadong jealous kayo. Sila pupunta sa akin pa picture. At naman ako tatayo pa picture sa kanila. I'm nearly 70 years old. Sabi ko, ito si Martin talaga, doble kara. Sinabi pa niya sa akin, Ma'am, sabi ko, is there anything... Gawin mo naman, you make the PWD committee a regular committee. Kasi right now, de facto lang. You know, it's really marginalized. Oh, yes, we can do that. Ganun pa, traidor talaga. Tapos hindi ako pinaupo. Kasi ano daw, whatever daw. Pero ang totoo naman talaga. Bigyan natin Utos ni BBM yun at ng gang niya. So, ba't ako... You know, the fire in my belly, Karen, is very useful for the country. Why? Because people like me have nothing to gain. Diba? I have nothing to gain personally from this. I call them out. I call them thieves. I call them, what do you call this? Idiots. Because I have nothing to gain. And a lot to lose. And yet I do it. Why? Because I have love for my country. Balikan lang natin konti para yung viewers natin, they'll remember history. Tumakbo si Attorney Guanzon bilang party list representative of the P3PWD party list. Substitute, ma'am. Oo. As substitute ka. Kasi the first nominee already took her oath, but her daughter had stage 4 cancer. So she said that I cannot assume office. I'm in the hospital almost every day. Pero hindi ka pinaupo noong Martin. 2022. By 2024, the Supreme Court declared your substitution Invalid. as a nominee invalid Yes. and illegal. Pero you could have sat for 2 years. Yeah, I could have sat if Martin allowed me. Di ba? Kasi I received an invitation. Saan ka makakita sa bayang ito? You'll receive an invitation from the House of Representatives na may SONA, di ba? And you are expected to take your ceremonial oath there. That's why I'm questioning that rule now in the Supreme Court. Bakit nanalo ka na, na-proclaim ka na ng COMELEC, nag-oath ka na sa huwes, hindi ka pa rin congresswoman when the Constitution says that your term begins on June 30? Hindi ba personal ang galit nyo kay
Speaker Romualdez, kapag binabatikos nyo siya sa pagnanakaw, etc., iisipin ng ilan, personal yung galit ni Attorney Guanzon. Hindi naman yan personal eh. Kasi alam nyo, wala naman ako, palagay nyo, namulubi ako dahil hindi ako nakasweldo. Hindi naman yung personal eh. Ang ano ko doon is yung principles of the rule of law. Abogado ako eh. Professor pa ako ng law sa UP College of Law eh. Ha? May Harvard degree pa ako. Tapos ganito lang gawin niya sa amin. Kung magawa niya ito kay Rowena Guanzon, magawa niya ito kahit sino. Diba? And he did. 3 more congressmen. Ang hindi niya pinaupo. 3 more? Oh, wala namang TRO sa akin ah. Nag-file yung Cardemet na remember, that was our first topic here. Duterte Youth Party Yes, List. that I disqualified him because he's overage, di ba? Oh, and nanalo naman ako unanimous what do you call in the COMELEC. He used that against me na may Supreme Court case daw. On June 30, kailan ba sila nag-oath taking? July na, di ba? The Constitution says your term begins on June 30. Siya, July na siya nag-speaker, di ba? In between, sino ang speaker? Bakit ako ni Secretary General Mendoza pinatawagan sa kanyang deputy legal na pasensya na kayo, ma'am, na you cannot be in the ano? So, dalawa lang choices ko. And I consulted a great lawyer. Shall I do this? That they have to bodily remove me from there? Sabi niya, that's your call. But, you can. Pag pinas mo, ayaw kanila papasukin doon sa plenary, that's going to be an incident. And Hindi mo ginawa yun. Hindi ko ginawa. Kasi, sabi ko, Supreme Court na lang tayo. Kasi abogado ako, Clarion. I abide by the rule of law. Palagay nyo, ba't di kayo pinaupo? Kasi galit sila sa akin kasi sa rally, di ba, ni Lenny, maakyat ako iniimbita ako ng mga bata Sinasabi ko na si Adik yan, si BBM. Oh, how can he make good decisions? I'm right. I am right. No, all this is happening to our country now proves that my prediction was right. But then we see the impeachment complaint and the congressmen have said there is no proof that the president is an addict in any way. They said that it's insufficient in substance. It's sufficient in form, but not sufficient in substance, and therefore they will not send it to the plenary. But that's wrong, because they should send it to the plenary. That's in the rules. Let the plenary decide if it's insufficient in substance. But of course, BBM is majority there. Sandro is the majority leader. Wala naman talaga siyang hiya. Bakit siya nagma-majority leader pa? Dapat, kung magaling siya talaga, dapat nag-resign siya as majority leader para maniwala tayo. Yan lang naman payo ko sa kanya Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How they handled? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro-Martin, pro-BBM. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla. Di ba nag-surrender siya? Eto, rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin yun ang tama Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? May dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Lumalabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko with the branding that tinago ko ang asawa ko. Yes. I evaded the law. That's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her reputation. Congresswoman Luistro! Make my day. Tama naman po, mga kabayan, yung sinabi po ni Madam Rowena Guanzon, patungkol nga po dito kay Luistro, mga kabayan. Mantakin mo po, mga kabayan, ikaw ay isang piskal o abogado. Di ba? Yung asawa mo, nasa sangkot
sa isang kaso na hindi na po natin sasabihin dahil alam nyo naman po yun, no? Nabanggit naman po ni Atty. Rowena kung ano po yung kaso ng kanyang asawa. Sana sinurrender mo kahit sabihin mo hindi totoo. Di ba? Dahil alagad ka ng ng husgado Attorney ka. Alam mo yung tamang gawin. Na, ano po mga kabayan, isurrender mo yung asawa mo. Di ba mga kabayan? Napakadino po sa batas dun Na pag meron kang warrant, sumurrender ka. Di ba? Si Bong Revilla nga, sumurrender Ang lakas-lakas ng loob niyong sabihin kay Harry Roque na umuwi. Sumurrender. Lakas-lakas ang loob mong sabihin kay BP Sara na harapin yung kaso niya. Di ba? Harapin niyang mga piatos-piatos na yan. Samantalang yung asawa mo, itinago mo. Ang tawag po dyan, ipokrita. Di mo ba mga bayan? Pag sa'yo, pwede mong gawin yung hindi mo isurrender, pero pag iba dapat sumurrender. Ganon yung nangyayari Hindi dapat talaga madisbar ka. Tama lang po na madisbar ka. Tama yung sinabi ni Atty. Rowena. Kailangan mong ipadisbar. Kung ako lang attorney, pinadisbar na kita. Di ba mga kabayan? Napaka-unfair Di ba napaka-unfair po? Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ito nadidisbar. Di ba? Katulad ni Delima na pumatol sa may asawa. Alam mong mali. Ba't hindi pa kayo nadidisbar yung mga malakas ba ang kapit na sa Korte Suprema? O may pinapanigan pa ang Korte Suprema? Nagtatanong lang po Nagtatanong lang po. Bakit hindi po nadidisbar yan? Yang mga yan. At yun mga kabayan huwag niyo pong kalimutang mag-hit ng like at subscribe button para po updated po kayo sa mga uploads po natin na araw-araw. At sana po sa darating po na election, maging matalino naman po tayo sa pagpili po ng ating mga iboboto. Hanggang sa muli, paalam!